mananalangin sa umaga na ito sa dalawang lingkod ng Panginoon. Ipapanalangin po natin si D.S. Darren Reed ng Sacramento District. Yung ilang pong mga members from Sacramento District ay bumisita po dito noong nakaraang araw. And we are so grateful na makasama po sila nung nakaraang araw po. And we will also be praying kay Reverend Edgar Longkop ng Dulag Church of the Nazarene. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow 단신어들이 today. 미티안 간시. 힘을 유지 святости. Tunatenda 모양새네. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. И мы люди с миссией.
ประเทียนเรียนอดวนมีกันซี na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. tinotenda kutumizira wamwe bano 빛 나자린. 빛 워스트 울체트 쿠무스. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekla peman ni iskop la haso ko kyang ma famir na rende. I forso kyang ni on rohem. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 빛 임니델테. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. tinotenda kubatana ne wamwe bano 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene and we are connected. Welcome po sa ating worship celebration. Ngayon po ay first Sunday ng June. At ngayon po ang tema po natin sa buong buwan ng Hunyo ay surrender. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito. At tayo rin, pinili natin by the grace of our Lord na tayo ay naririto ngayong umaga para sambahin, papurihan at luwalatiin ang ating Panginoon. Nagagalak ba tayo dahil ngayong umaga we can worship the Lord our God in spirit and in truth? Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya sa umagang ito, ibigay po natin ang lahat sa ating Panginoon. Isurrender natin ang ating buhay. Isurrender natin ang lahat-lahat sa atin sa Panginoon. At hayaan natin na siya ang kumilos at manguna sa atin sa umaga na ito sa pagsamba natin sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Tayo po lahat ay tumayo and tanggapin po natin ngayon at pakinggan ang tawag sa pagsamba. Kayong mga tao sa buong mundo, isigaw ninyo ang papuri sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng mga papuri sa Kanya. Parangalan niyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit. Sabihin ninyo sa Kanya, O Diyos, kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Dahil sa inyong dakilang kapangyarihan, luluhod ang inyong mga kaaway sa takot. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay sasamba sa inyo na may awit ng papuri. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, Ikaw po ang manguna sa bawat isa. Dalhin mo, Panginoon, kami, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, Banal na Espiritu. Nang patuloy na makilala, Panginoon Diyos, at maranasan ng Panginoong Hesus sa aming buhay. Linisin po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan, sa anumang karumihan, na aming mga nasabi, nagawa at naisip, O Diyos. Mga bagay na hindi rin namin, Panginoon, nagawa at kami nagkulang, O Diyos. Sapat ang iyong biyaya. Ikaw ang aming mabuting Ama na laging nagtutuwid, Panginoon, sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Sa umagang ito, Ikaw mabigyan ng papuri at pagsamba at itataas ka namin, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon, at tanging Ikaw lamang ang ngalan mo, O Diyos, ang mabigyan ng papuri. O Diyos, sa pinakamataas na pagsamba, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan sa ating buhay. Amen. Pwede po ba nating sabihin sa ating mga katabi na ang buhay mo ay kabuuan ng pagsamba sa Diyos. Amen. Kaya karapat-dapat na siya ibigyan ng papuri, pinakamataas na papuri at pagsamba, ang buong atensyon. Wala dapat makakahadlang, di ba? Hindi cellphone, hindi kahit ano, buong atensyon. We only have one audience, ang ating Panginoong Hesus. Awitin po natin, sabayan po natin. Kung hindi mo po alam pa, bago sa inyo itong awitin na ito, ay pwede namang umawit ang puso. Amen.
ang alayan kay tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ika'y ang naisin, iibigin. Minsan pa, ang alayan ay tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa amin. Bawat araw ikaw ang naisin, iibigin. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba. Amen. Kalawalatian. Walang katulad mo, Diyos, sa sukdulang kailanman. Ang alayan ay tanging men. Ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw tanging naisin, iibigin. Ibigin. Amen. Kahanga-hanga. Amen. Patuloy tayong purihin ng Panginoon. Lahat ng mahininga, purihin natin Panginoon. Hallelujah. Amen. Let's sing it. Go. Lahat naman hininga, purihin ang Panginoon. Amen. Bigay mo lahat para sa Panginoon. Purihin ang. Let's go. Ako'y magpupuri Sa labangan ko, kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Amen. May katiyakan sa ating Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Ako'y sandata, ako'y sandata, ako ay aawi. Amen. Hanggat na bubuhay, di mapipigil muli. Ang Panginoon ang bahala sa amin. Ikaw, Panginoon. Ang sigaw ay papuri. Sigaw ay papuri. Ang Diyos ay maghari, Panginoon. Hanggat nabubuhay, di mapipigil muli. Ng Panginoon. Ng Panginoon. Ng Panginoon. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang pagpuringalan. Ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Let's sing it. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangon muli. Amen. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa iyo ay
Hallelujah. Patuloy tayo sa presensya ng Panginoon at iukol ang ating mga puso sa Kanya. Hallelujah. Sa'yo ako lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. O Diyos ng langit at Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa, pag-ibig mong di magmamaling, tunay kang kamangha-mangha. O aming Jesus, o aming Jesus, pag-ibig ng puso ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay pa, lilingkuran sa bawat araw, na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain, kus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Amen. Hallelujah. Minsan pa. Amen. Sa'yo kami lalapit. Sa'yo ako lalapit. Dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais. Mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa, pag-ibig mong di nagmamaling, tunay kang kamangha-mangha. O aming Jesus, o aming Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, awitin mo sa Panginoon sa bawat araw na haharapin ko, sasama sa'yo, O Diyos, sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain, kus mo ang tanging yayakapin, ay susundin.
ihandog ang lahat sa bawat araw. Ikaw ang naisip, Hallelujah. Hallelujah. Sa mga pagkakataon na ito, bago natin idulog sa Panginoon ang ating mga panalangin at pasasalamat, mag-isip tayo isipin natin ang tatlo sa ating mga mahal sa buhay o kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ipanalangin natin sila ngayon. Panalangin natin ang tatlong maaaring ito ay bahagi ng iyong pamilya o ito ay kamag-anak mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Idulog natin sila sa Panginoon personally. Banggitin natin ang kanilang mga pangalan sa Panginoon. Itaas natin sila sa Panginoon. Ang tatlong mahal natin sa buhay na ito. Na ipanalangin natin na hindi pa hintulutan ng Panginoon na lumipas ang kanilang buhay dito sa lupa na hindi nakikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at hindi na iaalay ng buong buo ang kanilang buhay sa Diyos tungo sa buhay ng pagsunod sa Kanya. Tayo ay sama-samang dumulog para sa tatlong kamag-anak natin, kapamilya natin na hindi pa mananampalataya. Ilapit natin sila sa Panginoon. Panginoon, narinig mo ang mga pangalan ng mga tao na sinasambit ng aming mga bibig. Ikaw ang nakakakilala sa kanila. Ang panalangin po namin ay magawa nilang tumugon sa inaalok mo na kaligtasan at kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan tungo sa buhay ng pagsunod sa iyo bilang mga disipulong kawangis ni Kristo. Kasangkapanin mo kami o kung makasangkapan ka ng mga tao na maaaring makapag-akay sa kanila. Huwag mong pahintulutan na pumanaw sila sa mundong ibabaw na hindi nakikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at nagiging disipulong kawangis ni Jesus. Nagsusumamo po kami, Panginoon, sa kaligtasan ng mga tao na ito na binanggit namin
sa iyong paanan. At naniniwala po kami at pinanghahawakan po namin ang iyong mga salita na kung kami ay sasampalataya, kami at ang aming pamilya ay maliligtas. Hindi lamang po ang aming immediate family, kundi maging ang aming mga mahal sa buhay, mga kamag-anakan ay makakakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, hindi po kami titigil na ipanalangin sila araw-araw. Hindi po kami titigil na idulog sila kung paano po minamahal namin sila biologically dahil mahal namin sila sa buhay. Mas lalong ang pagmamahal na ito, Panginoon, ang pagmamahal na sila, Panginoon, ay maging kabahagi ng katawan ni Kristo, maging kabahagi ng iyong pamilya. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. The blood of Christ. Ang patuloy, Panginoon, na bumalot sa kanila. Lord, we claim, O God, for their salvation. We claim, O God, na maranasan nila ito. Panginoon, sa umaga pong ito, nagpapasalamat kami sapagkat itong unang araw o unang linggo ng Hunyo at unang araw ng Hunyo ay pinagdiriwang namin at inaalala namin ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. Ito ay bahagi pa rin ng kanyang surrendered life sa iyo. Na sa kanyang pag-akyat, Panginoon, ito ay nangangahulugan din na siya ay nakaupo sa kanang trono ng Ama at isang araw, siya ay muling babalik ang aming Panginoong Hesus upang tipunin ang lahat ng mga sumampalataya at sumunod sa Kanya. Panginoon, ito po ang panalangin po namin. Ang panalangin po namin, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo hanggang wakas. Damamuhay kami na patuloy na isinusuko ang aming buhay sa iyo kung papaanong si Jesus isinuko niya ang kanyang buhay sa kalooban ng Ama. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa muli niyang pag-akyat sa kalangitan at sa muli niyang pagbabalik. Tulungan mo nga po kami na sa bawat araw ay isuko namin ang buhay namin sa iyo. Katulad ng inawit namin na ialay namin ang aming mga buhay sa iyo. Kung mayroong mga bahagi ng aming buhay, O Diyos, na hindi pa namin na isusuko sa iyo, nasusunod pa rin ay ang aming sarili, nasusunod pa rin ay ang pita ng laman po namin, nasusunod pa rin ay ang sarili naming desisyon, ang kagustuhan namin. Panginoon, naririto po kami, Panginoon, sa iyong paanan. Sinusuko po namin ang lahat-lahat sa iyo. Ang tunay na kalayaan ay hindi, Panginoon, kung ano ang gusto naming magawa ay nagagawa namin. Kundi ang tunay na kalayaan ay nagagawa namin ang iyong banal na kalooban. Na isusuko namin ang aming buhay sa iyo ng buong buo. Panginoon, pinaalala mo sa amin noong nakaraang linggo nang sabihin at ipahayag ni Josue, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod kay Yahweh. Dalangin po namin, habang kami ay nabubuhay sa mundo na ito, ikaw lamang ang aming paglingkuran. Ang paglilingkod na ito ay hindi lamang paggawa ng mga gawain, kundi ito ay nagsisimula, Panginoon, sa pagsusuko. Kaya isinusuko po namin ang buhay namin sa iyo. Lahat po ng mga gagawin namin, dalangin po namin ay maisuko namin sa iyo. Panginoon, ang isang linggong darating ay iniaalay po namin sa iyo. Isinusuko po namin sa iyo ang lahat ng mga gagawin po namin, isa sa katuparan.
At nawa po ito ay laging umakma sa iyong banal na kalooban at hindi sa amin sariling naisin. Kaya nga, Panginoon, ngayon pa lamang po, tanggapin niyo po ang pag-aalay ng aming mga sarili sa iyo bilang buhay na handog at karapat-dapat. Panginoon, dinadalangin po namin na hindi kami umayon sa takbo ng sanlibutan na ito, kundi piliin namin ang iyong banal na kalooban. Panginoon, renew our mind na ang laging laman ng isip namin ay kung papaano kami makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, kung papaano namin matutupad ang iyong banal na kalooban. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang lahat at pinagkakatiwala. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kaya sa pagkakataon na ito, kasama ng mga panalangin na inuusal ng iyong mga anak, ipinagkakatiwala po namin sa iyo maging ang aming buhay sa mga susunod na mga araw. Ang panalangin po namin, Panginoon, ikaw ang manguna sa amin. Ang kalooban mo ang maganap sa aming buhay. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan ka po namin. Ito po ang aming samo at panalangin. At patuloy po naming iaalay ang aming mga sarili sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Ang alayan. Ang alayan kay tanging ngiti. Ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin. Iibigin ang alayan. Ang alayan kay tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin. Hallelujah. Ang salita ng Panginoon. Para po sa banal na kasultan na ating babasahin ngayon, ay matatagpuan po natin sa Esther, chapter 4, verse 12 and 16. Chapter 4, Esther, chapter 4, verse 12 and 6 hanggang 16 po. Nang matanggap ni Mordekai ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinasabi niya, huwag mong aakalaing dahil natira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. 15. Dahil dito, pinasabi ni Esther kay Mordekai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Umalis si Mordekai at ginawa ang lahat ng tagubil ni Esther. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong makaupo.
Amen. Muli, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa umagang ito? Maaring ang ilan ay paparating pa lamang, ang ilan ay maaring na pasarap ang kanilang pagtulog dahil sino nga ba naman ang mag-aakala na baka mamaya umulan, inaantay yung ulan. Pero praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. Nandito ka. No, hindi tayo bumigay sa tawag ng higaan. Praise the Lord dahil tayo po nandito ay nasa simbahan ng ating Panginoon para magpuri at magpasalamat sa Kanyang kabutihan at mag-aral ng Kanyang salita. Sa umagang ito, maraming salamat sa pagkabasa ng Kanyang salita. At salamat din sa praise team for sa pangunguna sa atin sa awitan natin sa umagang ito. And salamat po sa bawat isa na narito. And gaya ng nasabi ni Pastor Nick, ito pong buwan ng ating Hunyo, grabe no, parang kailan lang. June na agad, no? Napakabuti ng Diyos na narito pa rin tayo, masigla, o maaaring nagkasakit tayo mula noong January, but ngayon malakas tayo, amen? Napakabuti ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Do you agree with me? Praise the Lord. And sa buwan ng Hunyo, tayo po ay mag-aaral patungkol sa pagsuko, no? At ito pong buwan ng Hunyo ay ang pagsuko ng ating buhay at kung ano pa man ang ating maririnig sa mga susunod na linggo. Baka marami pa tayong mga hindi na isusuko sa Panginoon. Ang pagsuko ay isang hindi kahinaan, kundi ito ay kalakasan at may paniniwala at pagtitiwala kung tayo po ay nasa Panginoon. Ang pagsuko natin sa Panginoon ay hindi kahinaan sa ating buhay. At ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay ang layunin ng Diyos sa ating pagsuko hango sa nabasa na talata kanina o ng libro na sa buhay ni Esther, sa Book of Esther. And pinag-aralan ko nung mga nakaraang linggo dahil minsan ang libro ng Esther ay nakakalimutan, no? Or yung hindi siya masyadong kilala at hindi siya masyadong na-highlight ng ibang mga preachers. But maybe the reason is dahil nga hindi naman daw nabanggit ang pangalan ng Diyos diyan or may nahihirapan ng ilan. Pero ano ba ang layunin ng ating Diyos sa pagsuko hango dito sa buhay ni Esther? Ang aklat ng Esther ay isang makapangyarihang kwento na naglalaman ng mga tema gaya ng pagtitiwala sa ating Panginoon at gaya ng katapangan o at ang kahalagahan ng pananampalataya. And if you have time, after our service, during this week, pwede nyo pong basahin ng book ng Esther. Napakaiksi lamang po ng book ng Esther. Para mas lalo nating maintindihan habang nagte-take notes kayo, para mas makita nyo yung plano ng Diyos. No? At ito yung mga maiksing background lamang. No? Ang aklat ng Esther ay isa sa aklat sa Lumang Tipan. Baka ang ilan sa atin na hindi pa alam. Bagamat hindi, gaya ng sinabi ko, bagamat hindi nabanggit ang mismong salita o ang mismong pangalan ng ating Diyos doon, sa buong aklat, malinaw naman ang kanyang kamay o ang kanyang pagkilos ng kanyang kamay sa kaganapan ng kabuuan ng kwento ng Esther. Patungkol sa buhay ng mga Hudyo, kung papaano iniligtas, kung papaano nasa kasarinlan o yung pagdurusa, at kung papaano nagbibigay ang Panginoon ng isang tao o isang mga karakter na magliligtas at gagamitin ng Panginoon upang mailigtas ang bayan ng Hudyo o yung mga Hudyo. Ang kwento ay naganap nung unang panahon sa pagkatapon o yung pagiging bilanggo ng mga Hudyo sa imperyo ng Persia, at ito po yung panahon na ang naghahari ay si Xerxes at tinatawag ding King Ahasuerus. No? Ang aklat ay umiikot po sa buhay ni Esther, at si Esther po ay isang ulila.
Siya po ay walang ama, walang nanay na kinagisnan. Ang katanging kasama niya lamang ay ang kanyang pinsan, ang nagpalaki sa kanya na si Mordecai. No? Inampon siya ng kanyang pinsan na si Mordecai dahil sa kanyang kagandahan. Napili si Esther, kung babasahin natin yung buo, napili siya bilang reyna ng Persya. Matapos maialis sa pagiging reyna si Queen Vashti, sabi sa English, or sa Tagalog, Vashti na lang. Meron din si Vashti, no? Queen Vashti sa position dahil sa kanyang mga nagawang paglabag sa kautusan ng hari, no? Chapter 1 to chapter 2. At sa panahong iyon, meron naman isang itinalaga na mataas na katungkulan at ang pangalan niya ay si Haman, isang mataas na posisyon o isang opisyal at ang nagbalak po na lipulin ang lahat ng Hudyo, lahat ng natitirang Hudyo doon sa kanilang lugar. Ayan po yung kwento ng book ng Esther, no? At dahil sa kanyang galit, no? Galit si Haman kay Mordecai. Well, naranasan nyo na ba tanungin ng Panginoon? I know naranasan nyo na, for sure, na, Lord, bakit ako nandito sa lugar na ito? Bakit ako narito sa posisyon ko kung nasan ako? Bakit nandito ako sa kalagayan ko ngayon? Ano ang layunin ko? Ano yung purpose? Bakit sa panahon pa na ito? No? Madalas, tila hindi natin kayang makita kung ano yung plano ng Diyos. Kasi kung kaya nating makita ang plano ng Diyos, hindi na tayo magtatanong kasi alam na natin yung kalalabasan. But the reason why bakit hindi natin nakikita kung anong plano ng Diyos is para tumatag, lumalim ang ating pananampalataya, para tayo ay patuloy na sumunod. And maraming pagkakataon sa ating buhay na nais nating malaman, Panginoon, bakit nandito ako sa lugar nito? Panginoon, ano nangyayari sa akin? Bakit ganito? Anong gusto mong gawin ko? And the Lord will always take His time to reveal the reason bakit pinagdadaanan mo ang mga bagay na iyan. Ang nais ng Diyos ay patuloy tayo na manampalataya sa Kanya. Paano kung lahat ng nangyayari sa iyo ay isang may masigit na mas malalim na plano ang Panginoon. Gaya ng isang tapestry o tapiserya. Alam niyo po yung cloth na minsan dinidisplay na kung saan ito ay kung titingnan mo yung likod niya, ito ay puro ng magulong sinulid, pinaghabi-habi para makabuo ng isang napakagandang larawan sa harap. Pero kung titingnan mo sa likod, gulo-gulo, no? Maaring ganon, no? Ang buhay na kinalakihan ni Esther. Dahil tila magulo, sila ay nasa sakop, sila ay isang dayuhan at mga alipin sila ng Persya. Walang direksyon, no? Ngunit kung makikita natin ang kabuuan, kasi gaya na sinabi ko, basahin natin ang libro ng Esther para makita natin ang ganda ng plano ng Diyos pala sa buhay ni Esther. Parang ang buhay natin ay punong-puno ng pagsubok, parang magulo. Gaya ng sinabi ko, si Esther ay ulila, isang dayuhan, isang babae sa isang mundo na hindi pumapabor sa kanya ang mga bagay. Ngunit sa huli, makikita natin na ang Diyos ang gumamit sa kanya upang maging instrumento sa kaligtasan para sa bayan ng ating Panginoon. Ngayong umaga ay tatalakayin natin kung paano natin makikita o paano natin makikita sa buhay ni Esther o sa libro ng Esther
kung ano yung ginawa ng Diyos sa kwento ng librong ito, ano ba yung mga bagay na kailangan nating isuko sa Panginoon? Gaya ng ginawa ni Esther. Kailangan nating una makita anong plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay ipaalala sa atin na kung nasaan ka man nakarating, anuman ang iyong pinagdadaanan o ang posisyon mo ngayon ay hindi dahil sa iyong sariling kakayanan, ipaalala na ang Diyos ang naglagay sa iyong posisyon. In verse 12 of chapter 4, or in verse 14, sabi dito, nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinasabi niya, huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Ito po ay panahon na si Esther ay naging reyna. Reyna na si Esther doon sa Persya. At siya po ay isang Hudyo. Ngunit may isang opisyal, sabi ko kanina, si Haman, na nagnanais lipulin ng Hudyo. At nalaman nito ni Mordecai at kaya siya humihingi ng tulong kay Esther. At sabi niya, huwag mong isipin na dahil ikaw ay nakaupo sa palasyo, ay makakaligtas ka. Kasi pag nalaman na ikaw ay Hudyo, kasi may pinasang batas, may binalak si Haman na lahat ng Hudyo ay lilipulin. No? Ang mga salita ni Mordecai ay kay Esther ay hindi lamang isang panghihikayat na tulungan mo kami, kundi ito ay pagpapakita na may pagkapropeta, no? Upang sila o upang maklaman ni Esther na siya ay gagamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng bayan ng Hudyo o yung mga Hudyo. Hindi aksidente ang pagiging reyna ni Esther. Ito ay plano ng Diyos. Bagamat hindi nabanggit, gaya na sinabi ko, sa buong aklat ang pangalan ng Diyos, si Esther ay nailagay sa palasyo hindi para sa kanyang kaginhawaan, kundi para sa isang magandang layunin. Ang kanyang kagandahan, dahil kung makikita natin from chapter 2, nung nagpumipili ng bagong reyna, o yung mga, yung hari, napakaganda ni Esther. No? Ang kanyang kagandahan ay pumabor hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa intervention ng Panginoon. May plano ang Diyos. Hindi porket maganda ka, pinaganda mo yung sarili mo. Maganda ka kasi anak ka ng Diyos. Amen? Diba? Hindi aksidente ang lahat ng bagay na nangyayari sa iyo kung nasaan ka man at kung ano man ang sitwasyon na pinagdaraanan mo. May plano ang Diyos. Sa katagumpayan natin, hindi mo ginawa iyan ng iyong sarili lamang. Kung nasang posisyon ka ng iyong buhay ngayon, nasa kaginhawaan ka man, hindi iyan ay nangyayari dahil sa iyong skills, talents, connections, sa pagiging malakas o pagiging famous o kung ano man ang narating mo sa buhay, ay hindi para ikaw ay sa sariling kaginhawaan, kundi may mas malalim na layunin kung bakit ka nariyan sa lugar na yan, kung bakit nariyan ka sa posisyon na yan. Ito ay plano ng Diyos. No? Kung makikita natin, kung babasahin natin yung buong libro ng Esther, may tinakdang mga panahon ng Panginoon. Ang una, ang paglabag ni Queen Vashti. Pangalawa, ang pagpili sa mga reyna. Diba? Kung walang paglabag ang naunang reyna, walang pagpili. Diba? Hindi mangyayari at hindi magkakaroon ng kwento patungkol sa buhay ni Esther.
Ngunit, ang lahat na nangyayari sa buhay ni Esther at maging sa buhay po natin, may higit na layunin ng Diyos. Maaring may pagkakataon na nahihirapan ka. Lalong-lalo na nung ikaw ay sumunod sa Panginoon. Maaring may pagkakataon na parang bang ang daming pumipigil sa'yo sa pagnanais mong maglingkod sa Panginoon. Ngunit, huwag natin tignan ng bagay na iyon, yung mga hadlang na nangyayari sa buhay natin, yung nangyayari sa environment natin. Ngunit tignan natin, Lord, ano ang iyong plano? Bakit mo ako inilagay sa lugar o sa sitwasyon, sa posisyon ko ngayon? Ano ang plano mo? Kung titignan natin sa Psalms 37 verse 23, sabi dito, ang hakbang ng matuwid ay tinatakda ng Panginoon. Kung nasaan ka man ngayon, hindi yan dahil sa sariling kakayanan. At dahil hindi sa sariling katalinuhan, kundi kung nailagay ka sa isang mataas na posisyon, gaya ni Esther, ilan na po kaya sa atin ang nagtanong, bakit? Bakit ako nasa ganitong posisyon, Lord? Is it because of my intellectual, high intelligence? Is it because of my skills? Is it because of my rapport dun sa mga boss ko? Bakit kaya ako nandito? No? At ito yung sinabi ni Mordecai upang mas malalim at maunawaan ni Esther. Sabi ni Mordecai kay Esther, huwag mong isipin, huwag mong akalaing nakatira ka sa palasyo, maliligtas ka, ikaw lang ang maliligtas at lahat kami mamamatay. Ngayon, nagbigay ng matinding yung nangyari nung nalaman ni Esther ang nangyari kay Mordecai sa pamamagitan ng kanyang alipin. Nagkaroon siya ng matinding lungkot, pagkabalisa. Dahil nalaman niya din na lilipulin nga ang kanyang lahi. And you are not guaranteed. Hindi tayo exempted. Sabi ni Mordecai sa madaling salita, hindi ka exempted pag nagkaroon ng katuparan ang paglipol sa amin. Isa ka ring Hudyo. At nagkaroon ng matinding pagkabalisa si Esther. Sa tuwing tayo po ay nasa panahon ng kaginhawaan, natatanong po ba natin, Lord, bakit? Anong plano mo? Hindi ito pang sarili ko lamang, Lord. Kundi, Lord, alam ko may plano ka. Bakit mo ako pinagpapala? Bakit mo ako nailagay sa posisyon na ito? Bakit ako naging reyna? Sabi ni Esther, bakit ako naging reyna? O bakit ka inilagay sa mataas na posisyon ng Panginoon? Baka ang tanong ninyo sa akin, Pastor, wala naman kami sa mataas na posisyon. Darating yon. Naniniwala po ba kayo? Na darating sa buhay nyo na kayo ay hindi man sa posisyon, ngunit ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos sa inyo. Ngunit ang tanong, Lord, dapat ang maging tanong natin, bakit? Ito ba ay para sa akin? Anong plano mo? Kung kapag isinuko natin ang ating kalooban, natututo tayo magtiwala sa Panginoon. Ang ating pagsuko sa Panginoon ay pagpapaalala na anuman ang pinagdadaanan mo, may plano ang Diyos. Kapag marunong tayong sumuko sa Panginoon, Lord, this is not me. Hindi ito dahil sa aking kakayanan. Lord, isinusuko ko itong attitude na ito na it's all about me. Ngunit, Lord, gusto kong isuko tong bagay na ito kasi gusto kong malaman ang iyong dakilang layunin. Bakit? Gaya ng ginawa ni Esther. Si Esther,
Nakita niya na hindi siya naging reyna dahil lamang sa kanyang kagandahan. Ngunit may layunin ng Panginoon. Sa pamamagitan ni Mordecai, nabuksan ang kanyang isipan at sabi niya, no, sa verse 16, sabi niya, tipunin mo lahat. Sige, at mag-ayuno kayo. Panalangin niyo ako. Sige, nabubuksan ang ating isipan kapag may taong nagbibigay sa atin ng kalinawan patungkol sa nangyayari sa ating buhay. Kaya nga, huwag ka tayong magsolo sa buhay natin. Dapat meron tayong nasasabihan. Tanungin natin ang Panginoon sa umagang ito. Lord, bakit ako narito sa sitwasyon ko ngayon? Ano ang plano mo? Ano man ang sitwasyon na yan, hindi ko alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ngunit bakit hindi natin tanungin ng Panginoon? Lord, ano ang plano mo? Nasa sitwasyon ka man ng kaginhawaan, nasa sitwasyon ka man ng iyong paglago sa iyong career, nasa sitwasyon ka man ng kahirapan, nasa sitwasyon ka man ng karamdaman, kung ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan nyo. Tanungin natin ang Panginoon, Lord, anong plano mo? Gusto kong sumuko sa iyo. Nakakalungkot minsan na pag nasa sitwasyon tayo na kung ano man ang sitwasyon na iyon, hindi ba lagi tayong nauuna ano ang gagawin ko? Nauuna tayong kumilos. At maraming instances sa Bible, sana natuto tayo. Hindi rin kami exempted, kami mga pastor. Sana natuto tayo na bago tayo kumilos sa ating kapamamaraanan, sumangguni muna tayo sa Panginoon. Nakakalungkot na may ilang pastor na nadapuan ng karamdaman, ngunit sa iba lumapit, hindi sa Panginoon. Nung guminhawa, nawala na sa simbahan. Lahat ng nangyayari sa buhay natin may plano ang Diyos. Hindi po yan aksidente. Amen po ba? At kaya nga kung ano man ang pinagdadaanan mo, isuko mo sa Panginoon para makita natin yung malaking plano ng Diyos. Natututo tayong magtiwala sa Panginoon kapag isinusuko natin ang ating kalooban sa Kanya. Lord, bakit mo ako nilagay dito? What's your plan? Anong plano mo? Ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa ating pagsuko, pangalawa ay maihatid tayo mula sa pagkatakot patungo sa pananampalataya o sa tiwala sa Kanya. Nung nalaman ni Esther na sila ay lilipulin at nalaman niya kung ano yung sinabi ni Mordecai, alam ni Esther ang rules. Di ba? Kasi kaya nga siya naging reyna kasi may nilabag na rules yung naunang reyna. Nung panahon nila, lalaki o yung hari ang namamayagpag. Hari ang laging tama. No? Nung panahon nila, hindi ka pwedeng lumapit sa hari, pumunta sa hari, nang wala kang ang tawag doon, nakaset na schedule. Kasi isang paglabag yun. Hindi ka basta-basta pwedeng pumunta. Kaya nga nung panahon nila, may kanya-kanya silang lugar. Lahat ng asawa ng hari o yung mga concubines. Hindi sila pwedeng basta-basta na lamang papasok at sasabihin, hindi mo ba ako namimiss? Di ba? Kundi, kung ang hari ang magpapatawag, sige, patawag natin si ganito. O yung, ayoko muna yan, eto muna. Ganun po ang nangyari. Ngayon, pag lumabag ka, pumunta ka sa hari nang walang abiso, automatic, deads ka.
Sabi ni Esther, dahil nais ni Mordecai na sumangguni si Esther sa hari para mapigil yung plano sa kanila ng isang mataas na opisyal na sila ay lipulin. Ang sabi ni Esther, alam ni Esther sabi niya, ako'y paroroon sa hari. Bagaman ito'y laban sa kautusan. Sabi niya, ang ganda ng ano na ito, kung ako'y mapapahamak, mapahamak nga ako. Hinahatid tayo ng pag tayo po yung sumusuko sa Panginoon, ang layunin ng pagsuko natin sa Panginoon ay ihatid tayo mula sa pagkatakot patungo sa pananampalataya. Makatuwiran naman ang takot ni Esther Maari siyang mamatay, ngunit pagkatapos ng panalangin, ang sabi niya sa kanyang alipin, sabihin mo ito kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo at ako'y inyong ipanalangin at kayo'y mag-ayuno. Kasi pupunta ako sa hari, wala akong schedule. Nakakatakot yun, nang wala kang meeting, tapos pupunta ka sa hari, alam mo, pag wala kang meeting, pwede kang ipapatay. Makatuwiran ng takot ni Esther, natatakot siya no? Kung babasahin natin sa chapter 4, no? Sabi niya, dahil dito, pinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain, iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami. No? Dahil ang nais nga ni Mordecai, lumapit si Esther sa hari. Alam ni Esther ang patakaran. Ngunit, sabi niya, sa kabila ng kanyang takot, meron siyang plano na lumapit. Ngunit, ito napakaganda. Bago siya lumapit, napakaganda ng sinabi niya. Manalangin at ipag-ayuno. Pinili niyang sumunod sa plano ng Diyos. Sabi niya, kung ako'y mapahamak, ako'y mapahamak. Alam niyo, mga kapatid, ang bawat laban sa buhay, lalo kung ito ay may kaakibat na pagkatakot, pagkabalisa sa ating buhay, mga negative emotions na dumarating sa atin, ito ay kinakailangan ng panalangin. At kung nais mo pang mag-ayuno, mas maganda. Ganito rin ang ginawa ng ating Panginoon nung siya ay nasa wilderness. Siya ay nanalangin dahil alam niya ang plano. Nababalisa. Siya ay nababalisa. Alam niyo, sabi niya nga, di ba? Pwede bang hindi na dumating sa akin itong pagkakataon na ito? Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Ama. Nanalangin ang Panginoon. Nag-ayuno ang Panginoon. Nag-fasting. Napakaganda ng itinuro ni Esther sa kanyang bayan o sa kanyang mga kapwa Hudyo. At napakaganda rin na isang paalala sa atin na kapag tayo ay natatakot, kapag tayo ay nababalisa, at kapag dumarating ang mga negative emotions sa atin, sa ating buhay, huwag muna tayong kumilos. Bagkus, manalangin muna tayo. Kung kinakailangan mag-ayuno, mag-ayuno. Dahil doon naman tayo magkakaroon ng kapayapaan. At nung pagkasabi ni Esther dito, sabi niya, kung mapahamak ako. Pero, ang kanyang pagkatakot ay nahatid siya patungo sa pananampalataya, sa kanyang tiwala sa Panginoon. Ang pagsuko ay hindi nangangahulugang wala kang takot. Nangangahulugan ito na mas magtitiwala ka sa Diyos
kaysa sa kinatatakutan mo. Natatakot kang, maring marami kang kinatatakutan sa buhay mo. Kung ano man yun, hindi ko alam. Tanging ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Isang hamon sa atin na isuko natin ang mga bagay na kinatatakutan natin. Natatakot ka bang gawin ang plano ng Diyos sa buhay mo? Kasi baka pag sumunod ka sa Panginoon, may mawala sa iyo. Kaya minsan, surrender, tapos nagre-retreat tayo. Teka, wag muna ngayon. Lord, susuko ko yung buhay ko ngayon. Tapos minsan, teka, wag muna ngayon. Isang hamon sa atin na lalong-lalo na kapag meron tayong may plano ang Diyos sa iyo at nais niyang ipagawa sa iyo, minsan natatakot tayo. Ngunit bakit di natin isuko sa Panginoon yung kinatatakutan mo mangyari sa buhay mo? Ang Diyos ang maghahatid sa iyo sa pagtitiwala sa Kanya kung marunong tayong sumuko ng ating mga takot sa buhay. Manalangin, kumilos patungo sa pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay may kaakibat na paggawa. Kaya nga kung tayo po ay sumusuko sa Panginoon, sa mga bagay na kinatatakutan natin, sa mga bagay na kinababalasihan natin, sa mga bagay na nararamdaman natin na hindi maganda, kapag sinuko natin sa Panginoon yan, ihahatid tayo niyan sa mas malalim na pananampalataya. Ang layunin ng Diyos sa ating pagsuko ay mas lumalim tayo sa ating pananampalataya. Alam nyo, napakaganda ng buhay natin, no? Dahil araw-araw binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na patuloy nating saliksikin ang Kanyang plano sa ating buhay. Patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong manalangin. Bakit? Para maayos ang ating relasyon sa Kanya. Kasi kung tinanggap natin ang Panginoon at lahat na iyon ay okay na, wala nang pananampalataya tayo na magagawa. Kasi alam na natin yung mangyayari sa buhay natin. But our life is a series of trusting the Lord. And in our life, may pagkatakot, may pagkabalisa, at maraming mga mangyayari sa iyo. Ngunit, instead of worrying, instead of giving in fear, Lord, natatakot ako. Pero, isusuko ko na to sa iyo. Natatakot ako, baka anong mangyari sa akin, sa pamilya ko, sa buhay ko, sa karir ko, pag sinunod kita. Natatakot ako, pero Lord, susuko ko yan sa iyo. Si Esther, maaring hindi lang siya mawalan ng posisyon. Si Vashti, Queen Vashti, tinanggal lang sa pagiging reyna. Ngunit si Esther, baka hindi lamang sa pagiging reyna, baka pati ang buhay niya mawala sa kanyang paglapit sa hari. Anong mga bagay ang kinatatakutan mo sa buhay mo? Meron ba? Meron ba? Say amen kung meron. Amen. Hindi tayo exempted sa mga bagay na yan. No? At alam natin, sabi nga, di ba, kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Pangatlo, ang layunin ng Diyos na kapag tayo sa book ni Esther, ang layunin ng Diyos sa pagsuko ay upang maging kabahagi sa plano ng Diyos. No? Sa kanyang plano sa kaligtasan ng iba. Giving up
your personal security in this life in order for the salvation of others. Ito po yung ginawa ni Queen Esther. Nasa palasyo na siya. Pwede na siyang hindi mangialam dahil reyna na siya. Pwede niya sabihin, bahala kayo sa buhay niyo, mga Hudyo. Nasa magandang posisyon na ako. Bahala na kayo sa buhay niyo. Sure na ako dito na ako mamamatay. Umaga, tanghali, gabi, maraming pagkain. May party-party pa kapag naisipan ng hari, bahala kayo. Ngunit ang layunin ng Diyos dito sa libro ni Esther o sa buhay ni Esther ay isuko ang kanyang personal na security o na seguridad para sa kaligtasan ng iba. Napakaganda. Ang kaginhawaan at kaligtasan ay lilitaw sa mga Hudyo mula sa ibang dako, sabi ni Mordecai. Kung hindi mo liligtas, kung hindi ka susunod, sabi niya, kung hindi mo kami ililigtas ang inyong mga kalahi, huwag mong isipin na hindi magtatayo o may lilitaw upang iligtas kami. Bakit? Alam ni Mordecai na ang Diyos ang patuloy na tumatawag na magliligtas sa kanila. Kung babasahin natin, even in Judges, di ba? Ang daming ni-raise ng Panginoon para iligtas ang mga Hudyo laban sa kanilang mga kaaway. Ang plano ng Diyos ay magpapatuloy kung ayaw mong makibahagi. Kung ayaw nating makibahagi, magpapatuloy pa rin ang plano ng Diyos. Kasama ka man o hindi, kasama man si Esther o wala, kung hindi sumunod si Esther. Ngunit, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na maging bahagi nito. In Ephesians chapter 2 verse 10, sabi niya, tayo'y kanyang gawa, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Maaring ikaw ang kasagutan sa panalangin ng ibang tao. Sa panalangin ng ibang tao. Maaring ikaw ang ipinadala at nais ipadala ng Panginoon para sa kaligtasan ng ibang tao. Ang tanong, makikibahagi ka ba sa layunin ng Diyos para sa kaligtasan ng nakakarami? Maaring tumanggi si Esther sa request ng kanyang pinsan. Iligtas mo kami. Lumapit ka sa hari. Maaari siyang tumanggi. Bakit? Nasa posisyon na siya. Reyna na siya. Hayahay na ang buhay niya. Pero, nung nalaman niya, nalilipulin sila, nabalisa siya at sabi niya, panalangin niyo ako. Sige, pupunta ako sa hari kahit wala akong meeting sa kanya. Mapahamak kung mapahamak. Alam niyo yung sinasabi na yun, mapahamak. Kung mapahamak ako, sige, mapahamak ako. Napakatapang na statement nun. Ngunit, yung mga bagay na yon, minsan, sa ating mga Pilipino, baka narinig nyo na yan. Sige, bahala na. Mamatay kung mamatay. Yun ay sariling tapang. Ngunit si Esther, sabi niya, panalangin niyo ako. Pag-ayuno niyo ako. Ganun din ang gagawin ko dito sa aking, lugar. Mapahamak ako kung mapahamak. Pero ang tapang na yun, o yung statement din ay para sa Panginoon. Hindi dahil sa sariling tapang o connection niya. Alam nyo, kung babasahin natin, nailigtas. Sa mga sumunod na chapter, nailigtas ang bayan o yung mga lahi ng Hudyo sa paglapit niya sa hari. Nakikita din natin dito na kumikilos ang Diyos. Pangalawa, tumutugon ng Diyos sa panalangin nila. Bagaman hindi binanggit, sabi ko kanina, bagaman hindi binanggit ang pangalan ng Diyos dito sa buong aklat, pero nung sila'y nanalangin, tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin. Nailigtas sila sa plano ng isang tao na sila'y lipulin. Nailigtas ang kanilang lahi dahil hindi natakot. Kumbaga, hindi na natakot si Esther dahil
nagtitiwala siya sa Panginoon. Lord, may takot ako pero magtitiwala ako sa iyo para sa kaligtasan ng iba. Nang hindi lang isa, kundi ng nakakarami. Ang layunin ng Diyos sa atin, sa ating buhay, o yung pagsuko natin sa Panginoon, ay maging kabahagi tayo, mga kapatid, sa kaligtasan ng iba. Nung tayo'y sumuko sa Panginoon, Lord, I will follow you. Kinakanta pa natin minsan, Lord, susunod ako sa iyo. Nung tayo'y sumuko sa Panginoon, nais ng Diyos na maging instrumento ka para sa kaligtasan. Ang tanong, meron na bang naligtas? Meron na bang lumapit sa Diyos, nagkaroon ng relasyon dahil sa iyo? Meron na ba? It's only you. Ikaw lang ang nakakaalam kung meron. Ang layunin ng Diyos kapag sumuko tayo sa Panginoon ay maging kabahagi ng Kanyang dakila at napakalaking plano, kaligtasan ng sangkatauhan. Ang tanong ko, nais mo bang makibahagi? Alam nyo, kung ayaw nyo makibahagi, sabi ko nga kanina, kung ayaw nyo makibahagi, matutuloy ang plano ng Diyos. Kung hindi man dahil sa iyo, iba ang Kanyang itatayo. Iba ang Kanyang tatawagin para sa kaligtasan ng kapitbahay mo, ng katrabaho mo, ng kaibigan mo. Ang sakit siguro sa isip, sa damdamin pag sinabi sa'yo, bro or sister, Christian ka pala. Hindi mo man ako na-sharean kahit isang beses. Di ba? O kaibigan mo, best friend mo, or schoolmate mo dati. No? Karoon ng reunion, isang eksena lang. No? Ay, Christian ka pala. No? Nais ng Diyos na maging kabahagi tayo ng Kanyang plano. Ano yung dakilang plano ng Diyos? Kaligtasan sa Kanyang mga nilikha. Will you participate? Or will you not? Panginoon, ang panalangin dapat natin, Panginoon, sino ang gusto mong abutin ko? Sino ang gusto mong abutin sa pamamagitan ng buhay ko? Isuko mo yung ugali, isuko natin yung ugaling, bakit ako? Ba't ako? Gaya nung nakaraang mga sermon, dapat maging katulad tayo ni Isaiah. Lord, narito ako. Send me. Sugo mo ko. Suko natin yung ugaling, ba't ako? Siya na lang. Sila na lang. Sila na lang, bata pa sila eh. Sila na lang, may lakas pa sila. Sila na lang, busy ako. Diba? Kung hindi ka makikipag-participate o kung ayaw mong maging kabahagi para sa kaligtasan ng nakakarami, magpapatuloy ang plano ng Diyos. Hindi man sa pamamagitan mo, kundi sa pamamagitan ng mga taong sumusuko sa Panginoon at nagbibigay ng kanilang buhay sa Panginoon. Sa ating pamumuhay, dapat araw-araw ang ating pagsuko sa Panginoon. Hindi lang sa buwan ng June. Yung paglilingkod, hindi lang sa buwan ng May. Di ba? Ang pagsuko po natin ay araw-araw. Lord, susuko ko na ang bagay na ito sa buhay ko. Kung hindi man magkaroon ng katuparan ngayong araw, bukas, ganun din ang panalangin mo. Lord, susuko ko yung bagay na ito sa iyo. Ang buhay natin ay araw-araw na pagsuko sa Panginoon. Kapag tayo ay sumusuko sa Panginoon, ang mga bagay na ating kinatatakutan, ang mga bagay na meron tayo sa ating buhay, naiintindihan natin na ang ating kinalalagyan o ang posisyon mo kapag tayo sumusuko ay may malaking layunin. Kapag marunong tayong sumuko sa Panginoon, tayo ay umaangat mula sa
takot patungo sa pananampalataya. Kapag tayo po ay araw-araw sumusuko sa Panginoon, mas naiintindihan natin ang plano ng Diyos na tayo ay maging kasangkapan niya para maging sa pamamagitan natin magkaroon ng kaligtasan ang ibang tao. Huwag na tayo lumayo. Kapitbahay, kamag-anak, kakilala, katrabaho, sa community. Mahirap gawin. Pero kung isusuko natin sa Panginoon, bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Ang tunay na pagsuko ay hindi kahinaan, kundi ito ay simula ng kalakasan na nagmumula sa Diyos. Sa buhay ni Esther, babalikan natin, naging reyna siya. Ngunit may plano ang Diyos. Mataas ang posisyon niya, hindi para sa kanyang sarili. Pangalawa, siya'y takot. May pagkatakot siya na mawala sa kanya yung posisyon niya. Mawala sa kanya ang kanyang buhay. Ngunit, ang takot na yon ay napalitan ng pagtitiwala sa pamamagitan ng pananalangin ng mga taong nasa paligid niya at ng maging ng kanyang sarili. Nahatid siya mula sa pagkatakot patungo sa pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, naging kabahagi siya ng kaligtasan ng mas nakakarami, hindi lamang ng kanyang sarili. Handa na ba tayong sumuko sa Panginoon? Handa ba natin isuko sa Panginoon ng mga bagay na pinagdadaanan natin, ang sitwasyon na meron ka? Ang ganda ng isang hymn, no? Alam niyo na to. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. Hindi sinabi doon, all to Him I give just some. Freely, malaya akong binibigay. Lahat sa iyo, Panginoon, isusuko ko. Sitwasyon mo, posisyon mo, katanyagan mo, o kung ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, may plano ang Diyos. Hindi natin malalaman ang plano ng Diyos kung hindi tayo marunong sumuko sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. If you have time, no? Napakaganda ng story sa buhay ni Esther. Mula sa pagkakaroon ng mataas na posisyon, may pagkatakot dahil nasa posisyon. Ngunit, naging kabahagi para sa kaligtasan ng iba. Napakaganda ng layunin ng Diyos sa ating pagsuko. Sa bawat pagsuko natin, napakaganda ng layunin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. At kung may bagay kang nais isuko sa Panginoon, isuko mo na sa Panginoon yan upang malaman mo ang plano ng Diyos sa iyo. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin sa buhay ni Esther na narito kami sa aming kalagayan hindi dahil sa aming sariling kakayanan, hindi dahil sa aming pabor, hindi dahil sa aming koneksyon, hindi dahil sa aming talino, kundi Lord, ito po ay pinagkaloob mo sa amin kasi may plano ka. At tunay nga, O Diyos, kapag kami po ay namamayagpag, darating at darating ang pagkatakot sa amin. Ngunit Lord, turuan mo kami na manalangin palagi. Turuan mo rin kami, Panginoon, na kami po ay mag-ayuno
mag-fasting. Kapag darating po ang mga panahon na kami po ay nababalisa, natatakot, hindi alam ang gagawin, Lord, turuan mo kaming lumapit sa iyo, isuko ang mga bagay na ito bago kumilos. Isuko namin ang aming sariling kapamaraanan, ang aming sariling kaisipan. Lord, higit sa lahat, naninikluhod po kami. Ako po. Naturuan niyo po kami at tulungan niyo kami na maging kabahagi ng kaligtasan ng nakakarami. Tulungan niyo po kami, Lord. Gamitin niyo kami. Maging kasangkapan kami, Panginoon, sa kaligtasan ng mga taong wala pa sa iyo. Nawa ay hindi kami maging makasarili. Kung ikapapahamak man namin, Panginoon, ang pagbabahagi ng kaligtasan, so be it. Dahil alam namin, Panginoon, kung saan kami, kung ano po ang aming katayuan sa iyo. Lord, turuan niyo kaming sumuko sa bawat araw. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa aming buhay. Hindi madali ang pagsuko, ngunit Lord, bigyan niyo po kami ng kalakasan upang magawa ito sa bawat araw na ipagkakaloob mo. Tulungan niyo kami na malayang ibigay sa iyo lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay. Maging ang aming buhay, Panginoon. Higit sa lahat, isuko namin ang aming buhay sa iyo. Doon lamang magkakaroon ng katuparan o doon lamang magkakaroon, Panginoon, ng kaligtasan ng bawat tao na wala pa sa iyo kapag kami po ay kinasangkapan mo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narinig mo po ang panalangin ng bawat isa. Kung ano man po ang kanilang sinusuko sa umagang ito, Lord, patatagin niyo po sila sa kanilang pagharap sa mga bagay na ito. Lord, ikaw po ang aming Diyos na hindi tahimik. Ikaw po ang aming Diyos na hindi nakikialam, Panginoon, sa amin. Ngunit, Lord, ikaw po ang aming Diyos na may ginagawa. Ikaw po ang aming Diyos na may gagawin sa aming buhay. Kaya, Lord, lahat po ng ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bahagi po ng pagsusuko ng ating buhay ay ang pagsasama-sama natin sa banal na komunyon sa umaga na ito. Kaya naman tinatawagan ko ang ating mga kapatid, si Brother Joel, si Brother Romel, si Brother Marshall, at si Brother Nick, na samahan po ako sa pagsaserve ng ating Holy Communion sa umaga na ito. At inanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Napakaganda po ng mensahe para sa atin. At ito ay paghahanda para sa muling pagbabalik ng Panginoon. At tuwing gagawin po natin ang banal na komunyon ay isa sa napakahalaga na ipinapahayag natin ay ang pagnanais natin, kasabikan natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman sa umaga na ito, tayo po ay magsama-sama
Matapos nating isuko ang ating mga sarili at anumang mga bagay sa Panginoon, ito naman ay panahon ng pagdiriwang sa pagsasalo-salo sa hapag ng Panginoon. Tayo po ay maaaring lumapit at nais ko po na ang ating po mga server ay kunin po ang mga elements. Tayo pong lahat ay lumapit sa gitna at sama-sama po nating tanggapin ang banal na komunyon. Habang tinatanggap po natin, manatili po tayo sa espiritu ng panalangin ng pagsusuko at pagpapasailalim sa kalooban at kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang hapag ng Panginoon na ito ay isang taimtim pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ito ay isang pagpapaalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa natin bilang simbahan, kundi ito ay isang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon, paghahandog ng ating mga sarili sa Kanya. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan. Subalit, sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ito ay napakagandang paalala para sa atin ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Katulad ng nabanggit ni Pablo, na sa pagtanggap natin ng banal na komunyon na ito, ay patuloy na ialay natin ang ating sarili. At lagi nating isipin na ito ay isang paraan at hakbang na tayo ay pagpapahayag na tayo ay iisa kay Kristo. Hindi pinagbabahabahagi ang ating pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na iniaalay sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Mga minamahal, sama-sama po nating tanggapin ang simbolo ng katawan ni Kristo.
Matapos maghapunan, dinampot niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik." Mga minamahal, sama-sama po nating inumin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Makapangyarihang Diyos, Ama namin sa langit, niluluwalhati namin at pinasasalamatan ng iyong banal na pangalan, sapagkat niloob mo na sa umagang ito, hindi lamang naming mapakinggan ang mensahe mo para sa amin, kundi magkaroon din kami ng pagkakataon, ng pribilehiyo, na magsalo-salo sa iyong hapag at ipagdiwang ang banal na komunyon. Ama, dalangin po namin na hindi mawaglit sa aming puso at isipan ang ginawang pagliligtas sa amin ni Jesucristo, na kung papaano niyang inialay ang kanyang buhay para sa aming ikaliligtas, ay patuloy po namin na maisuko at maialay ang aming mga buhay sa iyo bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Maraming salamat din po dahil sa pamamagitan po ng banal na komunyon ay naipapahayag namin na kami ay iisa kay Kristo. Huwag mong pahintulutan na kami ay magkawatak-watak, kundi pag-isahin mo kami ng iyong pag-ibig. Bigkisin mo kami ng iyong pagmamahal. At dalangin po namin na sa lahat ng pagkakataon ay magawa namin na tanggapin, unawain at patawarin ang isa't isa. Na ang kahinaan ng isa ay maging kalakasan ng isa at makita namin ang kahalagahan ng isa't isa sa amin na kailangan namin ang bawat isang kapatiran. At pahalagahan namin ang komunidad ng pananampalataya na ito na aming kinabibilangan. At higit sa lahat, nawa ay matagpuan mo kami na nananatiling sumusunod sa iyo hanggang sa huling hininga ng aming buhay o kaya naman ay sa muling pagkakataon na bumalik si Jesucristo dito sa lupa. Panginoon, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mapapurihan. Minsan pa, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagdiriwang namin ng banal na komunyon na ito. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po. Para po sa ating pagpapatuloy, kukunin na po natin ang ating mga tithes and offering. Pwede na po tayong lumapit sa harapan. Habang kinukuha po ang ating mga kaloob, salamat po sa nagbigay ng magagandang bulaklak ngayong araw na to, si Kuya June Fernandez and si Kuya Bobet Cruz. Salamat po sa inyo. At salamat din always kay Brother Romel sa pagpe-prepare ng ating bahay-sambahan every Sunday. Salamat sa iyo.
Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po aming dakilang Diyos sa inyo pong masaganang biyaya. Kami po ay patuloy na nakakaranas ng inyo pong pagkalinga at tanggap ng inyo pong mga biyaya sa amin. Gawin niyo po kaming kalugod-lugod sa inyong harapan maging sa aming pong pagkakaloob. Maraming salamat po Panginoon sa inyo pong papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa lahat ng naririto ngayon sa ating bahay sambahan. Napakabuti ng Panginoon at dinala nila tayo dito. Salamat at welcome po. Nakita ko si Carlo. Nung Sunday, yung mami niya nandito. Ngayon si Carlo naman and si Paula. At saka nakita ko katabi ni Ate Maluviado si Tess. Ayan. Welcome sa inyo ulit dalawa at sana sa mga susunod na Sunday ay makasama ulit namin kayo. Salamat sa inyo. At para po sa pagpapatuloy ng ating mga announcements, ang ating po mga weekly schedules, every Sunday, 9 a.m., ang prayer meeting natin, every Wednesday, 7:30 p.m., dito po sa ating bahay sambahan. At ang praise team po ay may practice every Saturday, 9 a.m. Ang ating naman po mga affinity groups, and devotions ay tuwing linggo ang Bridger, Sunday 4 p.m. Ang ladies, Sundays 4 p.m. At meron din pong online every Thursday. Pwede po kayong makipag-ugnayan kay Ate Annie kung sino po yung mga hindi nakaka-attend ng ladies ng Sunday. Pwede pong online every Thursday kay Ate Annie makipag-ugnayan lang po. At ang Men in Christ, Sundays 4 p.m. Para naman po sa pastoral care and counseling, kung meron po tayong gustong ipanalangin at maipanalangin tayo ng ating mga pastor, ay naririto po yung kanilang mga contact numbers and through their social media accounts po, pwede rin silang makausap or i-message. Para po sa may mga birthday ngayong week na to, happy birthday po. Sa June 3, si June 3, si Kuya June Fernandez, and si Benji Martinez. Ayan. Anniversary. At para po sa ating mga special announcements ulit, ay narito po ang ating bayanihan sa sasakyan ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkolekta or fundraising para po sa ating bayanihan sa sasakyan. Kung meron man pong hinihipo ang ating Panginoon, hinihipo ang ating mga puso, ay pwede po tayong magbigay. At para po makuha na natin yung target natin na sana ibigay na ni Lord yung ating pinapanalangin sa sakyan para magamit natin sa ating misyon. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagkolekta ng ating World Evangelism Fund. At sa June 8 po, pwede pong makipag-ugnayan kung sino man ang gustong sumama sa discipleship journey. Ito po, Nazarene Identity Defining Our Faith. Ayan, magsisimula po sa June 8, dito po sa ating worship center after ng ating Sunday service. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating DVBS na may team na River Rafting Adventure. Kahapon po ay ginanap ang DVBS sa Kiburosa. One day lang pero talagang lahat ginawa namin para kasi medyo malayo. Pero salamat po sa Panginoon at matagumpay naman natin na idaos ang DVBS doon at marami rin po mga bata na nakakatuwa. Nakakatuwa na ang galing nila magkabisa ng memory verse. Ayan. Ayun po. Tapos meron tayong DVBS din sa Sitio Ahon naman na nagsimula din kahapon May 31 hanggang June 21 every Saturday po ito ginaganap. At Sitio Kabading naman mag-start sa June 8 hanggang June 29. Every Sunday naman po ito gaganapin. Mamaya pupunta po kami doon para magpa-enroll. Sana po ipag-pray nyo kami yung mga ongoing nating DVBS pa rin. Pakipag-pray po kami mga teachers at magkaroon ng magandang panahon dahil tag-ulan na. Pero dahil siyempre gusto po nating ituloy yung ating DVBS para marami pang maabot na mga batang maliliit na mga salita ng Panginoon or even kahit yung mga parents nila na sumasama na nagbabantay sa mga anak nila para sa DVBS. Sana pag-pray po natin na maging maayos ang panahon para hindi naman din mahirap kasi ang hirap kumilos pag umuulan. Ayan. Tapos po, doon po sa ating mga offerings, nandito po yung link ng ating treasurer, si Brother Miko Serapion, kung sino man po
po yung gusto magbigay ng offering, tithes, or donations kung ano man, ay pwede po nyo dito sa kanyang GCash number or i-ask nyo na lang po siya para, nasan ba si Miko? Ayan, nandyan lang po yan. Ay, hindi ko makita. Ayan, basta si Kuya Miko po, pwede po na ipadala natin or yung ating account. Ayan, salamat po sa lahat. Ayun, wala na pong announcement. Tinatawagan ko po si Pastor Billy para sa ating benediction. Ay, pahabol po pala para announcement po ng NYI President natin. Zone 4 NYI Sports Fest sa June 7, 14 and 28. Magkakaroon po ng Sports Fest ang NYI at pa-remind na din daw po yung kanilang binigyan ng love letter. Alam nyo na yon. Yan. Tapos ang Bridgers NYI Fellowship po ay mamaya po after ng Sunday service. Kasi po na-adjust kasi nga po dahil meron kaming mag-enroll sa kabading. So alam ko may mga ibang NYIs na kasama namin mamaya. So after ng Sunday service, ang kanilang Bridgers NYI Fellowship doon po sa tech booth. Yan, sa taas po. Yan po. Salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang sumuko ka na. Sumuko na tayo sa Panginoon. Amen? Tanggapin po natin ang benediction. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalawalhatian kasama ni Kristo, ang ating Panginoon. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless po sa lahat. And yung may mga Sunday school po, pwede nang pumunta sa kanya-kanyang pwesto.